Te, patayin mo nga yung ilaw. Kwentuhan lang kami nakakatakot. Alam nyo ba, dito sa barangay natin, may gumagalang aswang. We, baka mamaya gawa-gawa mo lang yan. Hindi ka ba nakikinig sa mga matatanda dun sa labas? Ang sabi nila, yung mga aswang daw, kaya sumasalakay kasi utos daw ng hari nila. Sabi nga nila, nakaupo daw sa palasyo. Tapos, puro kulubot yung muka. Tapos, malaki yung ilong. Go. Anong aswang? Eh, wala naman ako nakikita pag gabi. Kaya nga. Tsaka, sino yung hari nila? Lasas! Up! Walang gagalaw ah! Walang cellphone. Eh, hindi naman kasi sila nagpapakita kasi patago silang gumagawa. Gamitin mo nga yung utak mo, tete. Sorry, ha? Eto na nga, sabi kasi sa akin ni mama, yung mga aswang daw dumadating tuwing gabi. Lalo na pag madaling araw, kumakatok sila sa pinto. Pag binuksan mo, papasok sila. Tapos pag hindi mo pinansin, magpupumilit sila. Uy, kinarinig ko nga yan eh. Marami na daw kinain yung mga aswang. Sobrang panakit nila sa mga tao. Yung mga pinapatay nila, yun yung mga pangontra daw. Ayun ba yung puting kristal na parang asin tapos nakabalot sa maliliit na plastic? Tapos pinapatay daw ng mga aswang yung mga masasamang tao sa bahay na yun. Bata man o matanda, wala silang pinapalampas. Kakatakot naman yung mga aswang na yan. Tapos minsan, pumapatay din sila ng bata. Kawawa naman yung mga inosenteng bata. Kaya nga, nakakatakot. Grabe naman magsalakay yung mga aswang na yan. Pero, napansin nyo din ba? Nagsimula lang yung aswang-aswang na yan nung naging presidente. Hoy! Huwag kang maingay. Mamaya marinig ka. Mamaya. Go. Pero di ba siya natatakot sa Diyos? Kasi di ba sabi sa Ten Commandments, sabi ni Lord, bawal pumatay. Mag-isip ka nga, Jer. Kaya nga ganyan yung mga aswang kasi hindi sila takot sa Diyos. Kaya kaya nga nilang murahin yung Diyos di ba? Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. You created something perfect and then you think of an event that would have and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala. Maniwala ka? Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the seed? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsak-tsak mo lang yun ng nanay pati tatay mo. Wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Wag na pag-usapan yan. Teka, may nararamdaman ako. Kanino to? Aray! Ako yan! Ang bawo! Sino umutot? Ikaw, no? O, hindi ako! Hoy, ano ba yan? Kanina pa ako nagtitimpi Mais na kayo at kakain na tayo. Kayo kanina ang ingin niyo. Ano ba pinag-uusapan niyo? Kakain na nga tayo. Nakaka-stall ko yun, tutulog ako
O mga anak, kumain na kayo ng bumalik yung lakas niya dahil sa ingay niyo. Sige na, kain na. Sorry na po. Napasaya lang sa kwentuhan eh. Ano ba kasi yung pinag-uusapan ninyo? Nakakatakot po tungkol sa aswang. Si Tom kasi nagkukwento ng nakakatakot. Sumbongero ka talaga eh, no? Mama, oh! O yan, nag-iingay na naman kayo. Pangalain at kumain na kayo. Kaya huwag kayong magkwentuhan ng ganyan kasi delikado. Baka mamaya may makarinig sa inyo ng ganyan, patay tayo. Naniniwala ka rin ba sa aswang? Abay, oo mga anak, bata pa akong nabuhay bigla yung mga aswang. Anuhan pa ni Uncle nun. Ayun, mas marami namatay at nawala noon. Wala, nakakatakot naman po pala. Kaya kayo, mag-ingat kayo palagi Hindi naligtas ang panahon ngayon. Marami na namamatay dahil bumubukang ang bibig nila at kumakontra sila sa sinasabi ng mga nakakataat sa kanila. Kaya kayo, manahimik na lang kayo, ha? Eh kung mananahimik po tayo, paano po yung kinabukasan namin? Paano po magbabago yung pinalakihan kung walang boboses? Tsaka, paano po natin makakamit ang pagbabago kung yung sarili natin mismo ayaw natin ng pagbabago? At saka Pilipino po tayo. Kung sinasalakay tayo ng mga halimaw, dapat may gawin tayo. Saan ba nag-pwede natin? Mag-pwede tayo. Lalo nag-pwede next time. Mas lalo natin yung spaghetti. Ang pagiging tao ay hindi lamang makikita kung gaano kakaputi sa iyong pamilya o kung gaano ka naniniwala sa Diyos. Ito ay nasusukat sa kung paano mo ituring ang iyong kapwa, lalo na sa mga panahon na pinipili ng ilan ng pananahimik. Sa panahon ng takot at karahasan, kung kailan ng mga aswang ay hindi lamang mga nilalang sa gabi, kundi mga taong may kapangyarihan at kamay sa gatilyo, ang pagiging tao ay nasusukat sa tapang mong makiramay at sa kababaang loob mong manindigan para sa tama. Hindi sapat ang pananahimik dahil ang katahimikan ay nagiging pahintulot sa pagtanak ng mali. Hindi sapat ang pananalig kung ito'y walang kasamang malasakit. At hindi sapat ang kabutihan kung ito'y para lamang sa sarili. Ang bawat pagpili natin ay may kabahaging buhay. Sa bawat desisyon, pagboto, pananalita at pagtindig, lagi nating kasama ang kapakanan na iba. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi lamang umiikot sa ako, kundi sa tayo. Ang pananahimik ay kasabwat ng kasamaan. Nagiging bahagi tayo ng bulok na sistemang kumakain sa sarili nitong mga anak. Ang kabutihan ay kaakibat ng pagiging kapwa. Hindi nakakulong sa takot at matatagang paninindigan. Ang pagiging tao ay pagiging makatao, kahit sa panahong mas madaling maging halimaw.